Ang kaalaman ng pamayanang katutubo ay hinuhubog ng lupa, wika, alaala at ng karanasang isinasabuhay na sa mahabang panahon. Ito ay hindi nagsisimula sa aklat at hindi rin nagtatapos sa pagsusulit. Sa ganitong konteksto, dapat unawain ang edukasyon ng mga kabataang katutubo bilang pagpapatuloy ng buhay at nakagisnang pamumuhay at hindi lamang paghahanda sa grado at akademiko. Sa ganitong diwa, umusbong ang Indigenous Peoples Education o IPED at ang Schools of Living Tradition o SLT. Itinuturing ng IPED at ng SLT ang kultura bilang pinagmumulan ng pagkatuto at hindi lamang bahagi ng kurikulum. Sa pamamagitan ng IPED, naiaangkop ang formal na edukasyon sa pagkakakilanlan at karanasan ng komunidad, habang ang SLT ay lumilikha ng espasyo ng pagkatuto kung saan ang kaalaman ay naipapasa sa pamamagitan ng paggawa, pakikinig at aktibong pakikilahok kasama ang mga elders at cultural masters. Hindi rin maikakaila ang bigat ng mga hamong kinakaharap ng IPED at SLT. May kakulangan sa guro at reference materials, may mga wikang unti-unting nawawala at may panganib na ang kultura ay maisali ng putol o mababaw. Kung walang malinaw na suporta at wastong pagsasanay, ang edukasyong nakaugat sa kultura ay maaaring mauwi lamang sa anyo at hindi sa diwa. Sa puntong ito, nagiging malinaw ang tanong kung para kanino ba ang edukasyon. Kapag ang pagkatuto ay hiwalay sa pinanggalingan ng kabataan, madali ring mawala ang kanilang pagkilala sa sarili. Ngunit kapag ang edukasyon ay nakaugat sa kultura, nagiging daan ito sa paghilom sa sariling pagkakakilanlan, sa tiwala sa sarili, at sa ugnayan sa komunidad. Kung ang kabataan ang tagapagmana ng kultura, tungkulin ng edukasyon na ihanda sila hindi lamang bilang mga mag-aaral, kundi bilang mga tagapagpatuloy ng kaalaman at pamana ng kanilang bayan. Sumainyo ang ating Ground Truth. Indigenous Education in Focus. Dito lamang sa ating programang Paaralang Pangkapayapaan at Pangkaunlaran.